Special Nagtanong kasi si Aster kung hanggang tungkol sa inyong dalawa, tapos nakilala na, gano'n, nakilala niyo yung isa't isa, and then parang nabanggit mo yata na special friends. You are special friends or something. I honestly don't recall saying special friends. Siguro what I meant to say po is that we know each other so well and we show kung ano man yung behind the camera, ganun din po yung pinapakita namin sa mga nanonood at nakasubaybay po sa amin. We don't have to fake it because our connection is real po. Rob? Yes po. Ano bang interpretasyon mo ng special friends? Special friends? Siguro po yung lagi kami nandyan para sa isa't isa. Saka kahit anong mangyari, team kami. Di ba? Kami dalawa talaga. Tulungan kami. Magkamabot po namin yung mga pangarap namin. Since nag-enjoy na kayo tapos kilala nyo na yung isa't isa, ano yung mga bagay na iniiwas-iwasan nyo para hindi kayo magkaroon ng tampuhan or para hindi maging asiwa sa trabaho? Isusunod ko na rin ha, paano ninalagaan mo love team nyo para patuloy kayong suportahan ng inyong mga tagahanga at maging role model ng mga kabataan? Siguro po yung consideration for one another. Yun po yung nangunguna sa amin dalawa and mutual respect. Kailangan po, kasi kapag may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka rin po sa ibang tao. So, we just respect each other para maiwasan namin yung mga arguments. Pero hindi din po kasi completely maiiwasan dahil po magkaiba po kami ng personality. So, aminado po kami, sometimes we clash, pero nagkakabati rin po kami because we respect one another and we accept each other's differences naman po. Tapos, kung paano po namin inaalagaan po yung love team namin, I think reassurance. Lagi po kasi namin reassure yung isa't isa na kahit anong mangyari sa love team, kahit maging separate na po yung landas namin, we will always have each other's back. Rob? Sa amin pong dalawa, ang pinaka-importante talaga ang respeto. Tsaka ang suporta namin sa isa't isa. Tsaka ang communication, sa totoo lang. Kasi lagi po kaming nagtatalo minsan, di ba? Kaya lagi po namin pinag-uusapan na kung ano yung pangarap namin, lagi po namin nire-remind yung bawat isa na kailangan maabot natin to. Ito ang pangarap natin. Kailangan pa natin galingan, hindi pa tayo magaling, marami pa tayo matututunan. Yun po. And paano sa palagi minalagaan yung love team nyo para sa mga fans? Sinalagaan po, siguro yung wala po kami tinatago sa isa't isa. Lagi po namin sasabihin, kung may ayaw ka sa akin, sabihin mo sa akin, pag-usapan natin. Kung may ayaw ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Talagang ganun po kami ka-close ni Angela. Talagang nasasabi po namin sa bawat isa yung mali mo. Kung ano yung ayaw ko. Ayoko ng ganito, ayoko ng ganito. Hindi maganda to, hindi maganda ginawa mo dito. May mga ganun po kami. Thank you. Thank you po. Thank you so Maraming much salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong mga tanong. Ngayon naman, balik tayo sa ating content creator. On that side of the room, we have World of Drums. Hello po. Hi. So good afternoon. Good afternoon. So my only question is, besides these 4 storylines or genres, ano ba yung mga genre or can be storyline na gusto nyo pang i-explore in the future? Horror. Same. Gusto ko po horror and siguro isa pang drama. Ayun. No, Anong, or heavy drama nga. Heavy drama. And anong then, klaseng horror ang gusto nyo i-explore? Yung mga habulan ba? Mga ganyan, bubu. Gusto ko po kasi yung mga paranormal. Yung yun, nakakatakot na yung gano'n sobra. Parang yung Autopsy of Jane Doe, Ay, parang ganun. grabe naman yun. Yung mga ine-exercise, yung mga sinasapian, ganyan. O kaya yung parang, ano natin yung himala ba yun? Ano? Basta, ano ba, parang, basta, marami pa akong gustong gawin. Pero ang pinaka-favorite ko pang genre talaga kasi horror. Mahilig pa ako manood ng horror. Ako pangarap ko pong maging The Grudge ng Pilipinas. Totoo, kamukha ko po yung pag nilalakihan ko yung mata ko. Sample nga. Ay. Hindi, totoo, pangarap ko yun. Nung bata po kasi ako, takot na takot ako sa kanya. Nung So bata- ngayon na parang
nandito na po tayo sa industriya. Sana magkaroon ng The Grudge ng Pilipinas. Gusto ko rin po maging multo. Kasi bata pa lang ako, tinutokso na ako nung Mukha akong pumapalasa multo. na ako. Oo, hindi. Sinabi ko rin sa kanya, umaham siya sa dako. Mukha kasi kami multo eh. Hindi mo parehas kami. Oh. Pwede, di ba? Pwede. Okay. Ayun na, ready na si Angela ko. Ayan, makatakot. Tama na, all. Ayan. Thank you so Joke lang po. much. Salamat, Ayun, salamat. excited na magkaroon kayo ng horror project in the future. Thank you. Alright, Jones. diba? May pa-acting pa dito si Angela. Thank you. Thank you so much. Okay, moving on to our third and final batch. For this afternoon, we have Robert Requentina, Jojo Panaligan, Mark Magadia, Dolly Ann Carvajal, and finally, Cine Geeks Podcast. Now, from Pop News, pakinggan natin Robert Requentina. Hello, Hello Roger. po. Magandang hapon. Last year, na-mention nyo na pangarap nyo yung Film Fest, MMFF. Opo. And then lumabas nga kayo sa awards night. Ano? May chance kaya this year na may entry kayo sa Mali? Iya po. Manifesting po, manifesting. Pero like wala pa sinasabi sa inyo na mukhang may ipapasok tayo this Wala year. wala po. Wala pong ganun. Excited na nga po gumawa ulit ng pelikula. Iba talaga po yung feeling ko nakakagawa ng pelikula. Sobrang saya din. Pero ayan po yung pinakapangarap namin ni Angela ngayon. Magkaroon po ng MMFF. Sa chat po namin hanggang ngayon nakapin yun. Magkaka-MMFF tayo this year. Pero hindi nyo ba na-mention kayo, Boss Vic na, Boss, baka pwede. Walang Hindi po kasi kami ganun eh. Hindi po, ano po eh, kung ano lang ibigay sa amin, sige lang po kami ng sige. We count our blessings. Tsaka lagi po namin sinasabi sa isa't isa na kahit gano'n pa tayo kapagod, kailangan tanggap lang tayo ng trabaho. For the meantime, manifesting lang muna. Yes. Thank you and congratulations. Salamat po. Thank you po. Great question. Maraming salamat po. Ngayon naman from Rider PH Studios, Jojo Panaligan. Hello po. Hi, kamusta? Hello po. Hello po. Hoy, sa tingin nyo sa ikatatagal ng relationship ng dalawa, mas yung complementary ang ugali or magkasundo? Tapos, ang sundot na tanong ko doon, kasi sinabi nyo kanina, di ba, nung simula, nagkakaroon kayo ng differences. Mas okay ba yun? Or yung sa simula pa lang magkasundo na sa mga magtatagal na relationship? And ang follow-up ko doon, nagkaroon na ba kayo ng time na nagtrabaho kayo na meron kayong differences? At paano nyo na-overcome? Sa totoo lang po, feeling ko mas okay rin po talaga na we're open about each other's differences. Kung ano po yung hindi okay sa amin. Para in the long run, alam na po namin kung paano pakisamahan yung isa't isa. And yes po, ito po yung usapan namin. Kahit anong mangyari, magtatrabaho po kami. Kahit hindi po kami bati minsan, hindi po ma-notice. Wala kasi- madadamay. So, nangyari? Opo. Yes po, hindi po namin dinedeny kasi we're humans, of Normal course. lang. Normal naman po yun eh. Mas okay nga po na mas nag-aaway because that means you care. Yes. Kasi if wala kang pakialam, hindi ka maapektuhan. Pero we show that we care kasi affected kami. Tsaka kada away po namin, kailangan inaayos namin agad. Kailangan inaamin mong may mali ka. Tsaka yung away namin, dapat natututo kami. Yes. Hindi ulit-ulit na lang. Paano nyo na-overcome? Ang away, O especially pag sasalang na, tapos kailangan nyo pag po mag-usap. talaga wala kami choice na hindi talaga kami nag-uusap, hindi talaga kami nagpapansinan, hindi pwede madamay yan. Hindi Totoo po lang. pwedeng madama yung work po namin. Kasi yun po yung goal namin eh. Makamit po yung pangarap namin. And we don't wanna be in the way. Sabihin mo yun. Meron nga po kami yung last scene namin sa SDP, yung kissing scene namin. Maghapon po kami hindi nag-uusap na, pero ganun po yung kinalabasan ng kissing scene namin. Wow. Yun po. Pag work po, work. Work. Walang feelings. Work. Apa. Pero wala kayong nilalapitan para tulungan kayong magkaayos. Wala, Parang wala. ganun. Walang ganun. Kayo Alam mismo. po namin sa sarili namin pag nagkakamali kami kung ano po yung dapat namin ayos. Ayaw po namin makadamay ng ibang tao. Because the tendency is, if you tell your side to one person, kung paano yung side niya? Oo. Magiging ano siya, Lalo lang parang kami magkaka-prejudice sila. magkakaaway. Opo. Mas okay na we keep it to ourselves
Tapos, pag-uusapan naman namin kapag ready na kami. Oo, walang laglagan. Kami lang. Yes. Thanks, Thank you po, thank you po. Alright, thank you. Thank you for that. Ngayon naman, from Maganda Bang Movie, Mark Magadia. Hello po, maganda pong movie. Ayan. Hello. Nandito ako. Ayan, hello po. Hello po. Ayan, sige. Yung question ko, kasi na-mention kanina na parang, so 1 year na kayo, di ba, yung rap gel. Question ko, yung, kung magkakaroon ng comparison, halimbawa, ano kayo nung si Robin tsaka si Angela nung wala pang rap gel, at saka ano kayo ngayon as Robin and Angela pero na bahagi na ng rap gel? Tig-isa kayo. Si Angela Muji, before Rabjel, para siyang may sariling mundo. Kasi takot siya makisalamuha sa mga tao. Once na kapag high na siya sa lahat ng tao, magsosolo na siya. Wala na siyang ibang gagawin, kundi matulog, magbasa ng script, maghintay ng sequence niya. Tapos pagkatapos nun, magbababay siya sa lahat, uuwi na siya. Si Angela noon, takot makipag-friends. Takot sa mga tao. Pero si Angela, after Rabjel, eto na ako ngayon, I love speaking with people, I love getting to know them more, nakikipag-bonding na ako, and mas na-appreciate ko na yung mga tao around me. Parang siya yung nag-bring out ng pagka-extrovert ko. Yeah. So si Robin yung parang nag-push sa'yo. Yes po. Okay. Ako naman po, si Robin before Rabjel. Siguro si Robin nung solo pa po. Makulit pa ako nun eh, bata pa po ako, di ba? Natututo pa. Kaya ngayon sigurong may Rabjel na, siguro mas matured na po ako ngayon. Mas nakakaintindi na po ako ng mga bagay-bagay. Yeah. Okay, salamat. Salamat po. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ito from Philippine star